Kasi hindi lang nung una nanampalataya tayo, naging followers of Christ tayo, then ngayon po servant na po tayo. So, pinromote tayo ng Lord. Amen? Amen. Ang Lord ang nagbigay sa atin ng posisyon para maglingkod sa Kanya. And so, we are so much privileged na laging ipagpasalamat po sa Lord. Amen po. Kaya ngayon po, magbabasa na po ako na salita niya na kung saan itong salita niya ito everyday, ito po yung nagpupush sa akin para po magpapagod. Yan. Parang pagod na pagod. Kasi po na yan, ang hirap pa. Niyalata. Opo, yan. So dito na po ako. Pwede po bang dito para hindi na rin. Tataas lang po ako na para makabuelo ako. Yan, thank you po. Hindi na po ako mahihiya. Yun, kasi di ba, sabi ng iba, pag nahihiya ako, kinakabahan ako. Pero sabi ko, Lord, dahil ako naman po ay lingkod mo, hindi po ako mahihiya. At ikaw po yung ipagmamalaki ko sa aking buhay. So ngayon po tayo po ipagpapasa na ng kanyang salita. At alam ko po ito na sariwa pa po ito sa atin nung nag-exhort po si Pastora Christy Casunugan. Yan, so ito po yung lagi kong binabaon araw-araw. So ito po yung sinasabi sa 1 Corinthians 15:57 hanggang 58 po. So, yun. Babasahin ko na po ito. Sabi po dito, magpasalamat kayo tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, mga minamahal kong mga kapastoran, yan, magpakatatag kayo, tayo, at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. So, tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa hapong ito na kami po'y nagkakatipo, nagkakasama-sama ng inyong lingkod. Kami po bilang magkakapatid sa inyo. Salamat po dahil ang pangunahing panganay, walang iba kundi ang Panginoong Jesus na ibinigay na po sa amin, hindi lang po para kami mahalin, kundi patuloy na patatagin sa bawat pagsubok na dumadaan sa aming mga buhay. Maraming salamat po na dahil sa paglilingkod po namin sa inyo, ito po yung mga nagbibigay ng encouragement po sa amin, na kung saan sabi ko po Diyos sa inyong salita na hindi po masasayang, hindi mawawalan ng makabuluhan, hindi mawawalan ng saysay ang paglilingkod mo po sa amin. Kaya ito po yung nagbibigay sa amin, O Diyos, ng kabuluhan kung bakit kami nakakapagpatuloy hanggang sa inyong muling pagdating. Kaya naman, O Diyos, narito po ako sa inyong harapan. Pangalawa sa mga lingkod mo, Panginoon. Each one of us, continue to encourage us. Patuloy mong papag-upapawin ang pag-ibig, ang kagalakan, ang maging ang katatagan sa aming mga puso upang magawa yung kalooban mo. And sincerely, Father God, ay tinatanggap na po namin yung katugunan mo ito sa aming mga buhay upang maging magandang halimbawa po kami sa aming mga tinuturuan bilang inyong lingkod at tinawag, pinili, at patuloy na ginagamit para for the advancement of your kingdom, Father God. Kaya maraming salamat po sa inyo po, O Diyos, ang lahat ng aming pagpupuri, ang aming pagsabat pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, yes, sige po, palapakan natin ng ating Diyos, kasama po natin. Yan, so, binasa ko po itong vision dito, napakaganda po. So, sabi po dito, we are committed in reaching the lost and equipping them to become passionate in serving God and the world. So, tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, kung wala po yung katatagan sa ating buhay, syempre hindi po tayo makakapag-commit bilang lingkod ng Diyos. Kaya to reach the unreached, to reach the unchurched, to say, para ma-save din po sila. At ito po naman yung ginagawa natin sa ngayon. At alala ko po, sa loob po kasi, sa mamalig na lang po Bible study kami doon. So, commit lang po ako. Tapos kasama ko po yung hipag ko na dala na rin po sa church. Grabe po kasi isa din po siya sa tawag dito, hindi po siya kumikilala din, nakakilala din sa pamamagitan ng buhay na
no? Pero sa loob lang, alam niyo po, dapat mga 3 months, 6 months, titigilan na po natin yun kasi hindi naman nagpupunta sa church. Pero tinuruan ako ng Lord na inabot pa ng 2 taon. Ako pa po, pero grabe yung kutsaga, na nilalagay ng Lord sa puso natin. So, nung na-reach na po siya, nakakapag-church na, pagdating naman ng grabe yung sigasig niya po sa pagpunta sa kanlubang. Pero sabi ko, yung kanyang asawa, sabi niya para makapag-church daw siya doon daw sa malapit. Sabi ko, sige, wala namang problema. Basta alam mo na tama yung tinuturo, then kapareho din naman natin. So, ganon. So, hindi lang yung asawa niya, kundi yung 3 anak niya. Amen. So, after nun, hakbang naman ako sa loob, mas lalong malayo. Ayan, so, nagpapasalamat ako sa Lord. Kasi, una-una sa Panginoon, nandun yung inspirasyon. Siyempre kayo po mga linggutis, mga matatagal na po kayo, yung mga 38 years na, 40 years na. Pero sa akin po kasi, associate pastor po ako, pero nandun yung, nakikita ko yung, na-inspire ako sa buhay ng may mga car na, ganyan. Kasi ako po ang sasakyan ko, bisikleta. Kaya sabi ko, bisikleta. Yan, so alam niyo po, everyday yan, na sa paghayo po natin, lagi akong natutuwa, nagagalak sa Panginoon kasi yung katatagan, ranas ng Lord sa akin personally, na ginagawa ko po yan ng masaya, na hindi rin po ako naiingit, kundi mayroong kagalakan at katuwaan at umaasa na kung paano ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, sabi niya po sa in the book of Acts, siya ay muling nabuhay para tayo ipagpalain at para tumalikod sa ating mga kasalanan, at yun na po yung nangyari sa atin. Tumalikod na tayo sa kasalanan, ngayon po ay naging na sa Kanya. Pero syempre may mga kahinaan pa rin tayo. Pero sabi ko nga po sa inyo, ito po yung sinasabi ng Lord palagi na magpakatatag kayo at huwag matinas. So syempre may mga kapaguran tayo bilang mga pastor. Tama po ba? Napapagod din tayo. Pero mapahag na binabasa ko na po ito ay talagang na personally na naiikot ako yun, sa aking paglilingkod sa Panginoon. Kaya bakit po ako na nakapagpatuloy? Bakit po kayo nakakapagpatuloy? It's because of the katatagan na nagmumula sa Lord, na kung saan ito po ay bunga ng banal na spirito sa buhay natin. Kaya yung pagpapasalamat palagi sa bawat araw ay lagi natin tinataglay. Kaya po, habang binubulay ko po ito kanina, sabi ko, sabi, di ba, your labor in the Lord will never be in vain. So, yung paglilabor, sana yung mga nanay nakaranas ng paglilabor. No? Yan. So, sa lahat ng sakit na naranasan ko po, at sobrang hirap, yun po yung paglilabor. Yan, bago po lumabas ang baby. Grabe yung sakit, di ba po, pastora? Yan, yung mga nanay, mga pastora, mga meron ng anak. Kailan po yung pastora? Ilan po yung naging anak ko? Kaya sabi ko naman, dalawang babae. No? So, matagal lang panahon ng anak si pastora, no? Pero naalala niyo po yung paglilabor niyo. Nalimutan niyo na rin. Naraba pa na yan. So, ayan, di ba po, hindi niyo nakakalimutan yung sakit. Pero alam niyo po, nung after na makapag-deliver, mas lalo kong na-appreciate ang nanay ko. Nung panahon na parang mas lalo kong minahal ang nanay ko nung nakapanganak ako. So, ganun din, nung tayo ay born again, di ba? Nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, tapos nakikita natin paano tayo nagiging matyaga sa paglilingkod sa Kanya, mas lalo natin namamahalan. Bakit ako umiiyak? Napapaiyak kasi ako. Kasi, katulad nung last Tuesday, ako inaamin ko po sa sarili ko. Hindi kasi ako attend ng meeting. May tissue ako nasa bakit. Yan. Alam niyo po Pag gano'n, no? Sabi ko po kasi, alam niyo po, hindi na po kasi ako iyakin ngayon kasi mind over emotions.
Diyos. Thank you po. God bless you po. Pero ano pala, no, parang pinag-uusapan na yung new life in Christ. Nakaganyan po. Kasi kanina nagpa-plunge ako ng damit. Sabi ko yung pinakamaganda ko ng susuot ko. Naharap ako sa mga lingkod ng Diyos. Hala, sira pala yung plancha namin. Kasi sa dami po nang ginagawa, natin, no? Bilang mga lingkod ng Diyos. Ayoko nang magsuot ng yung pinaplancha. Kaya gusto ko pag naglalaba ako, yung I see to it na yung hanger na color. So, yun. Kaya, saludo po ako sa mga lingkod ng Diyos na grabe full charge palagi pag sa paglilingkod sa Lord. Pero pagdating talaga sa mga asawa, sa anak, parang grabe. Pero dahil tinuruan tayo ng Lord na maging manager, mag-manage, time management. So, kapag na-manage natin yung time natin, yung life management na sinasabi. So, yung katatagan laging, matatag tayo humaharap dyan. Kaya, yung sabi ng Lord din, huwag tayong matinag. So, gano'n na taas noo tayo na naglilingkod. Pero yun nga, inaamin ko pala, wala po ako dun sa Tuesday na hindi ko pag-attend kasi dumadaan ako sa pagsubok. Parang tinamad ako. Sabi ko sa likod ba ng Diyos, may tamad pa. Pero alam niyo po, yung pagiging tamad na may ginagawa ka pa rin. Sabi ko, tamad ako ngayon na. Sabi na, grabe ka mami, dami mong ginagawa, tamad pa rin na tawag mo sa ganyan. Sabi nga, pero at the end of the day na yun, sabi ko, hindi ko gusto yung ganitong nararamdaman ko. Nabibigatan ako sa aking nararamdaman. Ayoko ng ganito. Kaya sabi ko, sa likod ko lang, Diyos, may tamad pa. Yung word na tamad, paglingkod tayo ng Diyos, wala na yung isang vocabulary natin. Kaya, salamat po sa Panginoon kasi ito pong binasa po natin, it really reminds me and encourage me talaga na magpakatatag at huwag matitinag. Okay, amen. Bakit po wala tayong kapatid na ang Lord nga, di ba? Hindi nga po siya nag-give up. He never give up. So, ganun din sa atin. Yan. Kasi kasama natin naman siya up to the ends of the earth. Kaya, ang sabi ng Lord sa 57, sabi ni Apostol Pablo, is magpasalamat kayo sa Panginoon. Alam niyo naman, thankful po tayo. Na yan? Itong verses na alam ko, alam nyo na po yan. Pero when it comes to challenge na dumadaan sa buhay natin, sa bawat araw, kapag nandun na tayo sa sinari, kapag, halimbawa, nasasaling na yung kalooban natin, yung parang ginawa mo na yung lahat. You did your best. Parang kanta mo, I did my best, but I guess. Ayan, ayoko nang ituloy kasi nakakayan na naman ako. Pero alam niyo po, sa atin naman pag was na naiiyak na po natin yan, sa Lord, everything will be fine. Amen. Kaya sabi ko, Lord, bakit po ako yung magsasalita? Sabi ko gano'n. Pero, okay, iyak lang, no? So, we are so much thankful kasi nasa Panginoon na tayo. Kapag nung dumaan tayo sa mga mabibigat na sitwasyon sa buhay natin, sakit at karamdaman, sakit ng kalooban. Kaya sabi ko nga sakit nga lang ng kalooban, pagputugan to pa ako. So, pagdating sa kila Apostol Pablo, yung mga naunang apostol, talaga kung doon tayo mananatili sa kanilang turo, hindi pa dumadanak sa dugo yung ating mga pinagdaraanan. So it really reminds me talaga sa verses na magpatuloy lang, gawin ang pinapagawa ng Lord at huwag nating i-mind yung distraction na kadala ng kaaway. At saka yung gusto ng flesh natin, no? Yan, so, at lagi nga po yung pagsubok na dumadaan sa buhay natin ay nagpapatatag lang ng ating pananampalataya. Kaya kita-kita naman sa mga lingkod ng Diyos. Ano po? Yan, kaya dahil po encouragement po kasi yung sinabi po doon sa instruction, ganun din lang po yung dadalahin pong mensahe. At alam niyo po, sa bawat isa sa atin na natutuwa po ako dun sa mga natuturo sa NEP, sabi ko, paano kaya nila
minamanage yung kanilang time. Kasi ako, nandito lang ako sa church, pag nagba-Bible study, tapos sa bahay, dapat dami-dami ko nang ginagawa. Sabi ko gano'n. Para, yung, di ba, magpakasipag kayo palagi sa Panginoon. So, yung gawain natin sa church, pag uwi sa bahay, sabi ko, saludo ako sa mga pastora. Kasi meron na ministry sa church, meron pa sa school, meron pa gawain sa bahay. Siyempre, ayaw mo namang nandikitata ang palikod, comfort room. Kaya dapat nakaka-comfort. Kaya, sakit ng kamay natin, kahit namamagana, linis pa rin tayo, no? Kaya alam niyo po, sabi ko, Lord, cleanliness is next to godliness. So, lagi kong nakikita, hindi lang yun kundi yung laman ng kaisipan natin. Tama po? Kasi yun po yung tinitignan ng Lord, ano ba yung intention natin? Bakit ba tayo nagiging masipag, nagpapakasipag, para maging superhero po ba tayo sa harapan ng mga tao? Kundi, lagi nire-remind ng Lord sa akin to glorify Him. Amen po ba? So, hindi tayo para magpakabida o maging superman, superwoman sa harapan ng mga tao, kundi mas mainam yung nagiging masipag ka, then for the glory of God, ginagawa mo yun, you are enjoying and enduring. Kasi nagiging, di ba po, yung Lord, i-enjoy mo lang. Kung ako'y masipag dahil sa ubasan, dahil sa para magkaroon ng expansion ng iyong kingdom, is para ma-enjoy ko pa rin yung mga Kristiyan ko. Diba po? So, hindi ako dapat ma-distract sa mga pagsubok na dumadaan sa aking buhay. Ayun, so, ayun. Alam niyo po ba, ang gusto kasi lagi ng Lord, yung tayo po ay, yung ibalik natin palagi yung first love natin sa Kanya. Quality time for Him, yan. Na gusto niya kasi, tumatag tayo, yung attention natin, lagi sa Kanya, pangalawa lang sa mga ginagawa natin. So, hindi sa dami ng ginagawa natin, kundi kung paano po ba tayo gumagawa. Amen po? Kung tayo po ay kung tayo po ay binibigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. So, yun po kasi yung tunay na may reward. So, kasi ganun si Apostol Pablo, hindi siya man-pleaser, kundi lagi niya piniplease si Lord sa buhay niya. Kaya tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, napakahalaga na maging matatag at huwag tayong matitina at tayo po'y magpakasipag palagi para sa Kanya. Sa gawain para sa Panginoon. So yun lang po yun kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, laging let's go back to the basic, kung sa sinasabi ng salita ng Panginoon, para sa mensahe, para sa atin, para po tayo po ay sabi nga po dito, we are committed in reaching the lost and equipping them to become passionate in serving God and the world. So yung to become passionate kasi dapat tayo muna yun. Ganun tayo ka-passionate to serve the Lord of Lords and the King of Kings, di ba po? Kaya kapag ganun naman tayo, pag alam niyo po doon sa loob na, nakaraang Sabado po, sa pagaya ko po doon, yung aming ka-appointment, naku, sarado, wala sila. Ang layo, sabi ko, Lord, paano ko ayoko umuwi na wala akong production? So alam niyo po, the Lord give 7 kaluluwa. Tao, hindi pa kaluluwa kasi, tao kasi lang, no? Yan, so 5 kabataan at saka 2 bata, pero nakakaunawa na sila, trained po sila. Yan. Kaya, salamat po sa Lord. Yan. So yun po yung pinapalo ko kung pakisalo. Kaya, ayun po yung dapat natin gawin palagi. Magpatuloy lang tayo, anumang strategy na ginagawa ng devil sa ating buhay, dapat tatapakan lang po natin yan. Because God gave us the power and authority. Amen po? Yan. So, yung hindi na po yung takot, hindi na yung fear na kung saan ay i-reject man tayo ng tao, ay lagi natin maalalahanin yung ang Lord na pumili at tumawag sa atin for His glory. Amen po? Yan, so yun lang po yung nadalhin ko po encouragement. So napaka-short lang po talaga. So alam ko po, meron din po kayo pinagdadaanan na iba't ibang pagsubok, pero alam ko po na kaya nyo din po yan. Amen? Wala po kasi pagsubok na
ay pinahintulot ang Lord, pinahintulot niya, binibigay niya para po tayo ay mapagtagumpayan, kundi tayo ay mananagumpay. For we are more than conqueror. Amen po? Amen po. So ito po yung last na verse na babasahin ko po. Sa 1 Peter 3:5-6 po, isang buhay na pag-asa. Yan. Pasalamatan natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Verse 4, na magmamana tayo ng kayamanan, hindi masisira, walang kapintasan, at di kukupas sa na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang iniintay ninyo ang kaligtasan na handang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Yan. Kaya pagpalain ng Diyos ang ating mga buhay upang pagpapala tayo. Yan tayo po isa